In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sunod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpubasi nga mga issues ug mga nagpagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang mga tudosab ganinyo sa nagbagang magabalita sa One TV News Break Misamis Occidental sa atong mga headlines. Osamis, usa sa mga local government unit sa Mindanao nga modelo sa Magna Carta ug Women. Kagamanang lokal sa Osamis, musaulog sa 125th Civil Service Month 2025. Konseho, imbestigaran ang mga basura nga bidagsa sa Coastal Bypass Road. Sayong pinaskuhan, nadawat sa mga benepisyaryong senior citizen sa Osamis. Traffic lights, nakatabang sa pagpakunhod sa mga vehicular accident sa syudad. One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Osamis, usa sa mga local government unit sa Mindanao nga modelo sa Magna Carta ug Women. Usa ang kagamanang lokal sa dakbayan sa Osamis nga modelo sa gender equality ug women empowerment sa tibuok Mindanao. Usa kini sa mga accomplishment nga gireport ni Committee on Women, Children and Family Welfare and Chairperson Honorable Lorly F. Cepres sa iyang pagtambong sa usa ka panagtagbo nga nag-evaluate og nag-assist sa mga programa sa kababayenan sulod sa milabayng 30 ka tuig nga gipahigayon sa lungsod sa Upol sa Misamis Oriental dili pa lang dugay. Iyang gipasigarbo nga ang pagpatuman sa 40% women workforce sa tibok lokal nga mga buhatan o sa mga posisyong politikal. Usa kini sa mga nahimo sa Magna Carta ug Women ilalom sa Sinso Leadership sa Osamis pinaagi ni Mayor Sam Norman G. Fuentes og napatuman usab kini sa Kapitolyo pinaagi ni Governor Henry E. Suaminal. Gidaig sa ahensya sa kagabanan nga nag-organisar sa maong programa ang mga nahimo karon sa mga local government unit labot sa kampanya o advokasya alang sa kababayenan. Apan matud pa ni Honorable Lorly Cepres nga dublihon pa ang mga aksyon partikular sa pagmugna og Local Gender and Development Code, Ordinance, pagpaaktibo sa mga bawsi kuna bawsi desk sa mga barangay o sa police station, pagpangilabot sa barangay sa mga insidente sa domestic violence o paggamit sa mga social media platform alang sa mga programa sa women empowerment. Dugang pa ni Honorable Lorly Cepres nga kini nga mga aksyon o plataporma mao na usab kini ang ipanaad o ipasalig alang sa musunod nga 30 ka tuig Development Women Empowerment Framework. I am here to present my report on the Mindanao Consultation for the Assessment of the Philippine Plan for Gender Responsive Development PPGD 1995 to 2025 held on August 19 to 20 in Upol, Misamis Oriental. I was also encouraged
to consider crafting additional ordinances that advance gender equality and women's empowerment. So most importantly, it was empowering to know that our voices as local leaders as being included in shaping the next national plan. So during the discussion, I shared that Osamis City complies with the Magna Carta of Women, particularly the requirement of at least 40% women's representation, which we can ensure even in our city council. So we are fortunate that our council upholds equal representation for women. This was even commended by a representative of the Bangsamoro Women Commission, who shared that in their parliamentary structure, women's representation remains minimal. So I also reported that based on LGU data, women make up most of the city government workforce. At the provincial level, under the leadership of Governor Henry S. Waminal Sr., women leaders have likewise been empowered and provided equal representation, a clear reflection of genuine commitment of gender equality. One TV Newsbreak. Gagamanang lokal sa Osamis musaulog sa 125th Civil Service Month 2025. Panguluhan sa kagamanang lokal sa Dakbayan sa Osamis sa selebrasyon sa 125th National Civil Service Month 2025. Sa ulahing regular session sa Osamis City Council, gipahinumdom ni Committee on Civil Service Chairperson Honorable Lorly F. Cipres nga dili mahimong hikalimtan ang mga government employees nga wala na sa kalibutan o mga retirees nga nakaserbisyo sa gobyerno o nakatampo sa kalambuan sa nasud. Gipasalamatan usab niya ang mga aktibidad kon aktibong empleyado nga kasamtangang nagserbisyo karon. Isip pagduyog sa nasunong aktibidad, ang kagamanang lokal sa Dakbayan sa Osamis muhimo og serye sa mga kalihukan pinaagi sa Human Resource and Management Office og sa pagsuporta usab sa pagtugot ni Osamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes. This September, we celebrate the 125th anniversary of the Philippine Civil Service. As we mark this milestone, let us honor and thank all the past and present government workers for their unwavering dedication and commitment to public service. We are also grateful for the privilege to serve the Filipino people and are reminded to uphold the values of excellence, compassion, and accountability in all that we do. So as the Committee Chair on Civil Service, in partnership with the Human Resource Department, will keep you informed about our upcoming programs and activities for this meaningful celebration. So thank you, and together let us continue to make a difference for a kanunay Asenso Osamis. One TV Newsbreak. Konsiho imbestigaran ang mga basura nga midagsa sa Coastal Bypass Road. Saksi ang pila ka mga sakop sa konsiho sa Dakbayan sa Osamis sa kahimtang sa Coastal Bypass Road. Humanini makita ang midagsa ang mga nagkadayang klase sa basura. Labi na sa mga plastic bottle, plastic cellophane o plastic wrapper. Ang Coastal Bypass Road apil gayud sa ilang ruta sa morning hiking gikan sa sentrong bahin sa syudad, labi na kun weekend. Gumikan sa kanindot sa talan-aon sa baybayon kun sa baybay o hilabihan ka presko ang huyop sa hangin gikan sa Bukid Malindang. Batud pa ni Committee on Tourism Chairperson Honorable Dinky Suiso nga kun dili mahatagan og pagtagan sa labing dali nga panahon, anugon kaayo ang pagka-iconic sa Coastal Bypass Road.
gumikan kay naila na kini nga tourist attraction sa lokal nga mga bisita. Gumikan ini, misugyot si Konsihal Dinky Suizo atol sa ulahing regular session nga ipatawag ang presensya ni Suimo Head Engineer Titis Borge sa People's Hour sa sunod session aron makuhaan og impormasyon labot sa nagbalik-balik nga problema sa Coastal Bypass Road. Sa higayon nga masayra na ang hinungdan o pinakapunuan sa tinubdan sa mga basura, sunod nga himuon sa konsiho ang pag-ukay sa mga namugnang ordinansa labot sa proper disposal sa mga basura o labi na ang pag-impusar sa mga penalty alang niadtong mga individual nga masakpang nagpasagad o way disiplina. If we could call the attention of our SWEMO so that she could be enlighten us during the People's Hour on what are the things that we need to do, what are legislations that we need to amend, or what are the things that we need to adopt or implement so that we could maintain the cleanliness along our diversion road, Madam Chair. I myself, Madam Chair, is very much willing to be part of the cleanliness drive. The activity of clean up, Madam Chair, by organization is just temporary. That is why we could invite the SWEMO to introduce us a long-term solution so that we could maintain the cleanliness in our coastal road and boulevard, because this area there is iconic. In fact, for tourism activities, these are the first places to be featured in their blogs. So I think we need to make sure that the cleanliness of the coastal area, the diversion road, is maintained. So if it's okay, Madam Chair, that we could invite our SWEMO this coming Tuesday, our next regular session, to shed light and also probably bring some present kaning ordinances and what are those that needs to be implemented or needs to be amended so that Newsbreak. Samtang sa iyong pinaskuhan na dawat sa mga benepisyaryong senior citizen sa Osamis, usa ka maayong balita ang gipahibalo ni Senior Citizen Committee Chairperson Honorable Sanso Sani Waminal Jr. alang sa mga senior citizen. Si Honorable Sani wala lang magtutok sa mga bagong miyembro sa senior citizen apan giatiman usab niya kung giatiman usab niya karon ang oktohinaryan o nunahinaryan. Dili pa lang dugay ang 71 ka mga oktohinaryan o nunahinaryan sa may 263 dakadawat og cash incentives kon incentive nga tag 10,000 pesos matag usa og padayon pa ang validation sa mga nahibilin aron makadawat niini sa ayudang pinansyal. Gipasabot ni Honorable Sani Waminal nga ang pagpang-apod-apod sa maong ayudang pinansyal alang sa mga oktohinaryan o nunahinaryan base kini sa Republic Act 119 o Expanded Centenarians Act of 2024. Din ang mga senior citizen nga nag-edad 80 ngadto sa 85 o gikan sa 90 ngadto sa 95 makadawat sa maong cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Sukad sa iyang paghupot sa maong komitiba, giyak-an gilayon niya ang senior kon ang sektor sa mga senior citizen sa dakbayan sa Osamis. Gani iyang gikasubo ang kahimtang sa ubang mga senior citizen nga wala patanan maapil sa social pension gumikan sa kalimitado sa panudlan alang niini. Apan aduna na siya listahan sa tanang senior citizen sa Osamis nga mitungtong na og 60 anyos. Pagpangandam kung aduna nay available nga pundo sa lokal man nga tinubdan o nasyonal. In relation to my committee on senior citizens and persons with disability, I am pleased to report that last August 28, 2025, the City Social Welfare and Development Office
in coordination with the DSWD and City Mayor's Office, facilitated the distribution of cash incentives to our elderly. Out of the 263 identified octogenarians and nonagenarians, 71 EC were able to receive their 10,000 cash gift pursuant to the expanded Centenarians Act of 2024 or Republic Act 119E2 as provided by law. Filipinos who reach the milestone ages of 80, 85, 90, and 95 are entitled to this benefit, while centenarians continue to receive 100,000 upon reaching 100 years of age. One TV Newsbreak. Samtang traffic lights nakatabang sa pagpakunhon sa mga vehicular accident sa syudad. Dako og tabang ang installation sa mga traffic lights sa Dakbayan sa Osamis, gumikan kay pinaagi nini. Mas napakubsan pa ang mga insidente sa vehicular accident. Nagkanayon si Osamis City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abelionusa nga bisan og ang vehicular accident gihapon ang pinakadaghang kaso nga natala sa Osamis City Police Station apan sagad dinhi ato kini may tabo sa mga national highway nga white traffic light og sa mga rural barangay. Sa datos sa local PNP, adunay mahitabo nga road crash o head-to-head collision sa mga salakyanan sa sentrong bahin apan panagsa na lang kaayo. Gawas nga magmaampingon na kaayo ang mga motorista pagsunod sa traffic light rule, nakatabang usab kini og pag-ayong nga dili pital o dili grabe. Pagka-lesson siya, no, dako kayo og tabang yapon ang atong traffic lights. Although we have an average of 2 to 3 traffic accident, but these are all sa akong napansin compare sa katong wala pa. These are dili ni siya fatal accidents, minor accidents lang ang atong nadawat karon ginagmay nga mga bunggo mga pero dili na pareha sa unang wala pa traffic accident nga naagi makabisan og kinabuhi. But karon naaman gihapon, but I think sa pagmaanad na mga tao sa ato ang traffic light, maminus-minusan gid niya ang ato ang traffic accident. Karon ang among ginabuhat karon is police visibility. One TV Newsbreak. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Gloria Bazaar Ozamis, Rizal ug Bernard Branch, Ozamis City, ug usab sa Gloria Bazaar o Roqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, kompleto sa mga hog feeds, poultry products, veterinary products sa mas ubos nga presyo at bangkini sa Unitop Ozamis. Odyssey Motors, Power Depot Trading ug ang Power Depot Yamaha 3S. Ozamis City People's Multi-Purpose Cooperative Incorporated. Look for Yuli Prosianos, Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Ozamis City. Goshen Home Care Furnishing Incorporated, formerly FJK Trading. Makita ninyo ang mga manindot mga klase-klaseng home furnishing, home furniture products ug daghanan pa. Animas Street, Barangay Aguada, Ozamis City. Alhambra Solera Light, Top Coffee ug Dairy Champ. Distributed by U Lincoln Jr. General Merchandise. Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC. FYT Hardware Corporation. Kompleto sa mga construction ug electrical materials. Tawag lang sa 521-0458 ug 521-0246. Look for Mr. Pershing Tanquieto. Park and Go Bake Shop, Ozamis Branch. Mapalit ang mga lamiang mga pan, cakes ug uban pa. Elim Agricultural Supply. Managed by Mr. Jomer Capio, Lamaan, Ozamis City. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider. Nahimutan sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimlay
kalimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Ania ang bagong Lucky Savor Soy Sauce, Vinegar ug Banana Ketchup. Lucky Savor, sarap Pinoy. Ang Lucky Savor products mapalit na karon sa tanang tindahan. Paglao Multi-Purpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Maxiritz Corporation, kompleto sa construction materials, plumbing o electrical supplies. Anaan imutang sa Rizal Avenue, Ozama City. GG Mall, ang sariling atin store in Ozama City. McDonald's Ozamis. Ug bisitahi usab ang pinakalamian nga restaurant, ang Central Perks Ozamis, at the 3rd floor of GG Mall, Ozama City. Ascenso Tudela LGU, headed by Mayor Samuel Paruhinog, Vice Mayor Estela O. Estaño, and members. Tudela, Misamis Occidental. Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader, City Council of Ozamis. Board Member Nemesio Lahay-Lahay, Chairman Committee on Peace and Order, Misamis Occidental. Governor Henry S. Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Ando Waminal, Representative 2nd District. Ascenso Ozamis LGU. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga lagad, Johnny Tommy ang moingon, kun matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang napnuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.